Basura. Yan ang tingin sa akin ng asawa ko habang hinahagkan niya ang iba sa harap ng maraming tao. Inubos ko ang 5 taon sa pagsisilbi sa pamilyang De Silva, pero tinapon nila ako na parang basahang marumi. Akala ni Alejandro siya ang hari. Akala niya ako ang aliping walang halaga. Ngunit sa gabi ng kanyang tagumpay, doon niya matutuklasan ang katotohanan. Ang babaeng tinalikuran niya. Ang siyang may-ari ng lahat ng hininga niya. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang mapagmataas? Sino nga ba ang totoong Martina? Ako. Hindi mo ba maintindihan, Martina? Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka. You are nothing but a glorified maid in this house. And frankly, I am sick of looking at your face. Ang boses ni Alejandro ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malaking sala. Malamig, matalim, at walang bahid ng pagsisisi. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, nakatayo siya sa tabi ni Isabela, ang babaeng mas makintab pa sa mga mamahaling kristal sa paligid nila. Magkahawak ang kanilang mga kamay, tila ipinaparating na sa bahay na ito. Si Martina na ang estranghero. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Martina sa sahig. Ang kanyang mga kamay na babad sa sabon at tubig ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Kanina pa siya naglilinis ng mga mantsa ng pulang alak na sadyang itinapon ni Isabela. Ngunit mas matindi ang mantsang dumudurog sa kanyang dangal. 5 taon. 5 taon niyang ibinigay ang lahat ng kanyang lakas para pagsilbihan ang pamilyang ito. Siya ang unang gumigising para maghanda ng almusal. Siya ang huling natutulog para tiyaking malinis ang bawat sulok ng mansyon at siya ang tahimik na tumatanggap ng lahat ng lait ni Doña Aurora. Ngayong gabi ay anibersaryo sana nila at ang tanging hiling niya ay isang simpleng hapunan. Ngunit ang isinalubong sa kanya ay ang balitang wawasak sa kanyang mundo. Naramdaman ni Martina ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapahina sa kanyang tuhod. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang hangin sa paligid ay tila naging laso na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan na ang lalaking nangako sa harap ng altar. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging narinig niya ay ang sariling paghinga na tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang, may mga sugat mula sa matatapang na kemikal ng panlinis at nanginginig. Inisip niya ang lahat ng sakripisyo niya para sa negosyo ni Alejandro na noong una ay halos malugi na. Inisip niya kung paano niya lihim na ginamit ang sarili niyang koneksyon at talino para isalba ang pamilya De Silva habang nagpapanggap na isang simpleng may bahay lamang. Ang lahat ng pagtitiis na yon, para lamang sa sandaling ito, para lamang ipagpalit sa isang babaeng ang tanging alam ay gumastos ng perang hindi naman sa kanya. Bakit ka pa nakatitig sa akin? Clean that mess up, Martina. Pagkatapos niyan, ilipat mo na ang mga gamit mo sa storage room sa likod. Isabela needs the master bedroom. Dagdag pa ni Alejandro bago niya tinalikuran ng asawa. Dala ang halakhak ng kanyang kabit na tila isang tinik na bumaon sa puso ni Martina. Nanatiling nakayuko si Martina. Ang isang patak ng luha ay bumagsak sa maruming sahig. Humalo sa bula ng sabon. Ngunit sa likod ng hapdi, sa kanyang mga mata, may isang apoy na unti-unting nagliliyab. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na pagkaunawa. Hanggang kailan ko ba dapat inumin ang laso ng pagtitiis para sa isang pangakong ako na lang ang tumutupad? Hanggang kailan ko itatago ang korona sa ilalim ng basahang ito? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pag-vibrate ng isang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang lumang modelo na itinuturing ng lahat na basura, ngunit iyon ang kanyang tanging koneksyon sa tunay niyang mundo. Sa screen, isang mensahe ang lumitaw mula sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Isang mensahe na magpapabago sa lahat ng plano ni Alejandro para sa gabing iyon.
Madam President, the global shares have been transferred. You now hold 90% of the De Silva properties. One word from you, and we will take everything back. Mariing ipinikit ni Martina ang kanyang mga mata. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tumigil. Sa gitna ng dilim at pangungutya, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang Martina na handang magpaalipin ay patay na. Mula sa itaas ng hagdan, narinig niya ang malakas na tawa ni Doña Aurora na tila ipinagdiriwang na ang pagpapaalis sa kanya. Ngunit hindi nila alam, ang lupang kinatatayuan nila ay hindi na sa kanila. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Alejandro, at maging ang hininga ng kanilang karangyaan, lahat ng yon ay pag-aari na ng babaeng kasalukuyang nagpapahid ng dumi sa kanilang sahig. Tumayo si Martina ng dahan-dahan. Inayos niya ang kanyang sandaitang sando at tinitigan ng pinto kung saan pumasok ang kanyang asawa. Sa kanyang isipan, isang tanong ang nag-iwan ng malalim na bakas. Sa oras na malaman mo ang katotohanan, Alejandro, luluhod ka rin ba sa paanan ko para hingin ang lahat ng kinuha mo? Ang katahimikan sa mansyon ay nabasag nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Isang tawag mula sa bangko na magsisimula ng kanilang pagbagsak. Ngunit bago pa man may makasagot, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Martina habang hinahawakan niya ang isang itim na envelope na itinago niya sa ilalim ng cabinet. Isang dokumento na hindi pa handang makita ng sinuman sa pamilya De Silva. Ang dumi mo naman magluto, Martina. Pati itong sinigang, lasang kahirapan. Siguraduhin mong hindi sasakit ang tiyan ni Alejandro rito dahil kung hindi, baka sa kalsada ka na talaga pulutin. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing pait ng apdo habang tinitignan niya ang talsik ng sabaw sa gilid ng kalan. Hindi man lang niya tinikman ng pagkain, ngunit sapat na ang makita ang suot na luma at kupas na duster ni Martina para husgahan ang lahat ng lumalabas sa kusinang yon. Para sa kanya, ang manugang niya ay isang mantsa sa marangal na pangalan ng mga De Silva, isang pagkakamaling bunga lamang ng huling hiling ng kanyang yumaong biyanan. Nananatiling tahimik si Martina habang marahang pinupunasan ang gilid ng kaldero. Sanay na siya. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga sanaysay ng pangungutya na paulit-ulit na lang niyang binabasa sa loob ng 5 taon. Habang hinahalo niya ang mainit na sabaw, bumalik sa kanyang gunita ang mga huling sandali ni Don Benicio, ang lolo ni Alejandro. Naaalala pa niya ang nangangatog na kamay ng matanda habang hinahawakan ang kanyang palad sa loob ng ospital. Martina, apo, ikaw lang ang may matibay na balikat. Huwag mong iiiwan ang pamilyang ito hanggat hindi pa nila natututunan kung ano ang tunay na yaman. Pangako? Ang pangakong yon ang naging tanikala na gumapos sa kanya sa impyernong ito. Pinili niyang magtiis, pinili niyang maging anino, dahil iyon ang huling hiling ng tanging taong naniwala sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang usok na lumalabas sa kaldero, naramdaman ni Martina ang bigat ng isang pusong pagod na pagod na. Ang pagmamahal na inialay niya kay Alejandro ay tila isang telang unti-unting nilalamon ng anay. Sa bawat gabi na hindi ito umuuwi, sa bawat pagkakataon na mas pinipili nitong maniwala sa sulsol ng iba, ang telang iyon ay nagkakapira-piraso. Nakikinig ka ba, babae? O sadyang bingi ka na rin gaya ng pagiging tanga mo? Singhal muli ni Doña Aurora, sabay bagsak ng baso sa lamesa na lumikha ng matalim na tunog na yumanig sa katahimikan ng kusina. Opo, Mama. Naririnig ko po. Mahinahong sagot ni Martina, bagaman ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng lamesa. Bawat plato ay inilalagay niya ng may katumpakan, kahit alam niyang walang sino man ang magpapasalamat sa kanya. Nang makaalis ang matanda, mabilis na kinuha ni Martina ang kanyang suot na earpiece na nakatago sa ilalim ng kanyang magulo at mahabang buhok. Sa kabilang linya, isang boses ang nag-uulat ng mga numero, mga transaksyon at mga desisyong makakaapekto
sa ekonomiya ng bansa. Habang naguhugas siya ng mga maduming kawali, ang kanyang isip ay abala sa pag-aanalisa ng market stocks. Ang mga kamay niya ay amoy bawang at sibuyas. Ngunit ang kanyang mga utos ang nagpapatakbo sa pinakamalaking hotel chain sa Asia. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung alam lang nila na ang hampas lupang ito ang nagbabayad ng kanilang mga utang sa credit card buwan-buwan. Kung alam lang nila na ang bawat mamahaling alahas na suot ni Doña Aurora ay galing sa dibidendong kinikita ng kumpanyang lihim na pinamamahalaan ni Martina. Pagkatapos ng hapunan, kung saan hindi siya pinayagang sumabay sa lamesa at pinakain na lamang sa kusina, pumasok si Martina sa maliit at madilim na storage room na nagsisilbi na niyang silid. Doon, sa ilalim ng kanyang manipis na banig, nakatago ang isang lumang litrato nila ni Don Benicio. Hinaplos niya ang mukha ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga linyang sumisimbolo ng karunungan. Lolo Ben, mukhang tapos na ang oras ng pagtitiis na hiningi niyo, bulong niya sa hangin. Ang pamilyang pinapangalagaan ko ay matagal na palang bulok sa loob. Subalit ang kanyang sandali ng katahimikan ay nabasag nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Humahangos na pumasok si Doña Aurora, kasunod si Alejandro at Isabela na may mapanuyang ngiti sa mga labi. Sa kamay ng matanda, hawak nito ang isang maliit na pouch na puno ng pera. Ang perang itinago ni Martina para sa operasyon ng kanyang dating yaya na may malubhang karamdaman. Sabi ko na nga ba, magnanakaw ka talaga, sigaw ni Doña Aurora habang iwinawagay-way ang pera. Kaya pala ang lakas ng loob mong manatili rito kahit sinusuka ka na namin dahil dahan-dahan mo kaming ninanakawan. Nanlaki ang mga mata ni Martina. Hindi po yan sa inyo, Mama. Pinag-ipunan ko po yan. Para po yan sa may sakit. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Alejandro. Pinag-ipunan? Saan mo kukunin ang ganito kalaking halaga, Martina? Sa paglalaba? O baka naman may iba ka pang pinaglilingkuran sa gabi? Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang kutsilyong ibinabaon sa sugatang puso ni Martina. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinrotektahan niya, ay nagagawa na siyang pagbintangan ng ganoon kababang bagay. Hindi niya magawang makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ibalik niyo po iyan. Kailangan po yan ng yaya ko. Pagsusumamo ni Martina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Sa halip na makinig, kinuha ni Alejandro ang lighter sa kanyang bulsa. Sa harap ng nanlalamig na mga mata ni Martina, sinindihan niya ang isang sulok ng eksap ng pera. Ang apoy ay dahan-dahang kumalat. Tinutupok ang tanging pag-asa ng isang matandang naghihintay ng tulong. Wala kang karapatang magmay-ari ng kahit ano sa bahay na ito, Martina. Dahil pati ang hininga mo, utang mo sa amin. Malamig na sabi ni Alejandro habang pinapanood ang pagbagsak ng mga abo sa sahig. Napatitig si Martina sa naging abo. May kung anong gumuho sa loob niya. Hindi na ito ang sakit na nagpapaluha. Ito ang galit na nagpapatigas sa puso. Dahan-dahan siyang tumingala at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi natakot ang nakita nila sa kanyang mga mata, kundi isang klase ng lamig na tila kayang magpabagsak ng isang imperyo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng mansyon. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Tumatawag sa pangalan ng Madam President ng Aurelia Global. Ang mukha ni Alejandro ay nabalot ng pagtataka, habang si Martina ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Pinapagpag ang dumi sa kanyang lumang damit na parang isang reynang naghahanda para sa kanyang huling laban. Huwag mong subukang hawakan ang mga dokumentong yan, Martina. Baka madumihan mo lang ang mahalagang papel na yan nang malansang amoy ng iyong mga kamay. Ang boses ni Alejandro ay puno ng pagkamuhi habang hinaharang niya ang kamay ni Martina
na nagtatangkang abutin ang itim na folder na dala ng lalaking kararating lang. Sa harap ng mansyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, nakatayo si Martina na tila isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay nababalot pa ng abo mula sa sinunog na pera. Ang perang para sana sa buhay ng kanyang yaya. Ngunit sa mga mata ng kanyang asawa, siya ay isang kriminal na walang karapatang tumingin sa mata ng sinuman. Sa labas ng pinto, isang lalaking nakauniforme ng courier ang nakatayo. Halatang naguguluhan sa tensyong kanyang nasasaksihan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Martina at kay Alejandro. Tila naghahanap ng kumpirmasyon kung sino talaga ang taong tinatawag na M sa kanyang listahan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang courier, mabilis na inagaw ni Alejandro ang folder. Ako ang kailangan mo. Siguradong tungkol ito sa partnership namin sa Aurelia Global. Mayabang na pahayag ni Alejandro habang nilalagpasan si Martina na parang isang hangin lamang. Naramdaman ni Martina ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa folder, kundi dahil sa katotohanang kahit sa harap ng ibang tao, ang pagtrato sa kanya ni Alejandro ay mas mababa pa sa isang hayop. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa kaba at galit na pilit niyang ikinukubli. Gusto niyang bawiin ang dokumento, gusto niyang sabihin na ang mga pirma sa loob niyon ang tanging bagay na nagpapanatiling nakatayo ang kumpanya ni Alejandro. Ngunit nananatili siyang piping saksi sa sarili niyang paghihirap. Tinitigan niya ang kanyang mga paa. Ang abo ng pera ay tila naging marka ng kanyang kabiguan bilang isang asawa at bilang isang tao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Bakit ba ako nananatili rito? Para sa isang pangako? O dahil umaasa pa rin akong may natitira pang puso ang lalaking ito? Ang mga tanong na yon ay tila mga anino na bumabalot sa kanyang pagkatao. Unti-unting nilalamon ang huling hihibla ng kanyang pag-asa. Tignan mo itong si Martina, Alejandro, singit ni Isabela habang hinahaplos ang braso ng lalaki. Nagpapanggap pa siyang biktima para lang pagtakpan ang pagnanakaw niya. Baka pati ang courier na ito ay pakitang tao lang niya para magmukha siyang importante. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Aurora habang papalapit sa kanila. Tama ka, Isabela. Ang mga taong galing sa putik, kahit anong gawing linis, amoy putik pa rin. Magnanakaw ka na nga, Martina. Sinungaling ka pa. Akala mo ba maloloko mo kami sa drama mong yan? Ang bawat salita ay tila isang hagupit na nag-iiwan ng sugat sa kaluluwa ni Martina. Tumingin siya kay Alejandro, naghahanap ng kahit maliit na pagtatanggol. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang parehong pandidiri na nakita niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay siya ring unang pumapatay sa kanya sa bawat pagkakataon. Para maturuan ka ng leksyon ni Martina, muling nagsalita si Alejandro habang tinitignan ang nilalaman ng folder na hindi niya lubos na maunawaan. Sasama ka sa amin sa opening ng Aurelia Global. Ngunit hindi bilang asawa ko. Sasama ka roon bilang personal na alipin ni Isabela. Gusto kong makita mo kung ano ang tunay na tagumpay at kung gaano kakalayo sa mundong ginagalawan namin. Nanlamig ang buong katawan ni Martina. Ang ideya na magsilbi sa kabit ng kanyang asawa sa harap ng maraming tao, sa mismong hotel na siya ang nagmamay-ari, ay isang uri ng parusang hindi niya inakalang magagawa ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ikinuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ang tanging paraan para hindi siya tuluyang bumigay sa harap nila. Sige po, sasama ako. Mahinang bulong ni Martina. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Walang emosyon, ngunit puno ng isang desisyong
Siya lang ang nakakaalam. Hindi nila napansin ang bahagyang pagninig ng balikat ng courier habang nakatingin kay Martina. Isang sulyap ng pagkilala at takot ang dumaan sa mga mata ng lalaki bago ito mabilis na tumalikod at umalis. Sa loob ng folder na hawak ni Alejandro, may isang maliit na note na nakasulat sa pinakailalim, isang babala na nakatakdang sumabog sa tamang panahon. Habang naglalakad palayo ang pamilya de Silva, naiwan si Martina sa dilim ng sala. Ang tunay na tanong ay hindi na kung kailan siya aalis, kundi kung anong matitira sa kanila sa oras na bitawan na niya ang mga kamay na pilit na dumudurog sa kanya. Sa tingin mo ba, Alejandro, kakayanin mong tingnan ang mukha ko kapag ang lahat ng inaakala mong sayo ay kinuha ko na? Ang tanong na umaling-awngaw lamang sa isipan ni Martina habang pinagmamasdan niya ang sariling anino sa dingding na tila isang reynang naghihintay na lamang ng kanyang korona. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang tawag ang muling pumasok sa kanyang lumang cellphone. Isang balita na hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa nakaraan na matagal na niyang itinatago. Isang nakaraan na may kapangyarihang magpabagsak hindi lang kay Alejandro, kundi sa buong pangalan ng mga de Silva. Sino ba ang mag-aakalang ang mga kamay na ito na sanay sa hapdi ng Zonrox at dumi ng basahan ang may hawak sa kapalaran ng libu-libong tao? Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Martina habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng isang luxury SUV. 4:00 pa lamang ng madaling araw. Ang buong mansyon ng mga de Silva ay mahimbing pang natutulog, lalo na si Alejandro na siguradong pagod mula sa pakikipag-party kasama si Isabela. Walang nakakaalam na sa mga oras na ito, ang babaeng itinuturing nilang hampas lupa ay dahan-dahang lumabas ng gate para harapin ang kanyang totoong mundo. Sa loob ng sasakyan, mabilis na kumilos si Martina. Hinubad niya ang kanyang kupas na duster at pinalitan ito ng isang dekalidad na silk blazer na kasing kulay ng gabi. Inalis niya ang pagkakatali ng kanyang buhok at hinayaang bumagsak ang mga itim na alon-alon nito sa kanyang balikat. Sa isang iglap, nawala ang Martina na tikom ang bibig at laging nakayuko. Ang pumalit ay isang babaeng may matalim na tingin, isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Madam Martina, handa na po ang lahat ng dokumento para sa pagsusuri niyo, mahinahong pahayag ni Victor, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretary na kanina pa naghihintay sa loob ng sasakyan. Iniabot nito ang isang tablet na naglalaman ng mga financial records ng De Silva Group of Companies. Malamig ang boses ni Martina nang sumagot siya. Kumusta ang mga accounts nila, Victor? Gaya ng inaasahan, madam, masyadong naging kampante si Alejandro. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanilang emergency fund para lang pambili ng mga mamahaling regalo para kay Isabela. Akala niya ay sasaluhin siya ng Aurelia Global sa oras na magpirmahan na kayo ng partnership. Paliwanag ni Victor habang binabagtas nila ang tahimik na kalsada patungo sa isang pribadong opisina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Martina. Gusto niyang maglaro ng apoy, kaya bibigyan ko siya ng sunog na hindi niya malilimutan. I-freeze mo ang lahat ng credit lines na nakakabit sa pangalan ni Doña Aurora at Alejandro. Simulan mo sa mga luxury cards nila. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang tanggihan sa gitna ng karangyaan. Masusunod po, Madam President. Pero paano po ang party sa makalawa? Siguradong gagamitin nila ang pangalan nyo para makakuha ng kredito sa hotel. Tanong ni Victor na may halong pag-aalala. Tumingin si Martina sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na naglalaho. Hayaan mo silang magdiwang. Hayaan mo silang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng kanilang tore. Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang taong akala niya ay nasa itaas na siya ng lahat. Nakarating sila sa isang penthouse office na nakatago sa tuktok ng isang gusaling walang signboard. Doon, muling naging si Martina. Sa loob ng 2 oras, mabilis siyang nagdesisyon sa mga kontrata
Nag-aproba ng mga budget at nag-utos ng mga hakbang na unti-unting hihigpit sa leeg ng pamilya De Silva. Ang bawat pirma niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kayabangan ni Alejandro. Ngunit sa gitna ng kanyang kapangyarihan, sandaling tumigil si Martina. Kinuha niya ang isang maliit at lumang panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyong ibinigay sa kanya ni Alejandro noong mga panahong wala pa silang pera at puno pa sila ng pangarap. Naroon pa rin ang bahid ng mantsa ng luha. Mula sa mga gabing magkasama silang nangarap ng magandang buhay, naramdaman ni Martina ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Hindi madaling burahin ang 5 taon ng pag-ibig. Kahit pa ang pag-ibig na yon ay naging isang malupit na bilangguan. Naisip niya, kailan ba nagsimulang maging ganito kalupit ang lalaking dati ay handang makipag-away sa mundo para lang protektahan siya? O baka naman, sadyang hindi lang niya nakita ang tunay na kulay nito dahil sa sobrang pagmamahal? Madam, kailangan na nating bumalik. Malapit nang mag-alas 6, paalala ni Victor. Mabilis na itinago ni Martina ang panyo at kasabay nito ay ang kanyang emosyon. Muli niyang isinuot ang kanyang maskara, ang maskara ng isang mahina at sunod-sunurang asawa. Mabilis siyang nagpalit ng damit at bumalik sa mansyon bago pa magising ang mga taong turing sa kanya ay basura. Pagkapasok niya sa kusina, agad siyang kumuha ng walis at nagsimulang maglinis na tila hindi siya galing sa isang opisina kung saan ang isang salita niya ay batas. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay totoo. Ngunit ang pagkataong ipinapakita niya ay isang malaking kasinungalingan na malapit nang matapos. Martina, bakit wala pa ang kape ko? Napakabagal mo talagang kumilos. Sigaw ni Doña Aurora mula sa ikalawang palapag. Nanatiling tahimik si Martina habang nagtitimpla ng kape. Ngunit sa bawat pag-ikot ng kutsara sa tasa, isang lihim na mensahe ang tumatakbo sa kanyang isipan. Malapit na. Mama, malapit niyo nang matikman ang kapeng kasing pait ng mga salitang ibinabato niyo sa akin araw-araw. Bago niya iakyat ang kape, isang notification ang lumitaw sa kanyang cellphone. Isang transaksyon ang tinanggihan sa isang mamahaling butik kung saan kasalukuyang namimili si Isabela gamit ang card ni Alejandro. Ang unang bitag ay sumarara na. Kamalasan ka talaga sa buhay ko, Martina. Simula nang pumasok ka sa pamamahay na ito, tila dinala mo ang lahat ng ngalat ng dagat sa swerte namin. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng mansyon, kasing talas ng basag na bubog. Pagod at puno ng galit ang kanyang muka abang itinatapon niya ang kanyang mamahaling leather jacket sa sofa. Sa likod niya, nakasunod si Isabela na panay ang hikbi. Ang kanyang mga mata ay mapula hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kahihiyan na dinanas nila sa mall kanina. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakaupo si Martina sa isang maliit na silya. Maingat na tinatahi ang isang butas sa mamahaling polo shirt ni Alejandro. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay dahan-dahang itinusok ang karayom sa tela. Pinili niyang huwag tumingala. Pinili niyang lunukin ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Ang kaibahan ng kanyang marahang pagtahi sa marahas na pagsigaw ni Alejandro ay tila isang piping saksi sa kawalan ng katarungan sa loob ng tahanang iyon. Naramdaman ni Martina ang pagkirot ng kanyang daliri nang hindi sinasadyang mabaon ng karayom sa kanyang balat. Isang maliit na butil ng dugo ang lumitaw. Kasing pula ng puot, napilit niyang ikinukulong. Ngunit sa halip na dumaing, mas hinigpitan niya ang hawak sa tela. Ang sakit sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang kaluluwa sa bawat sandaling ipinamumuka sa kanya na siya ang dahilan ng lahat ng kamalasan. Ang bawat hininga niya ay tila naging mabigat at ang paligid ay tila lalong sumikip. Tila ang mga pader ng mansyon ay dahan-dahang lumalapit para gipitin siya. Ano ba, Martina? Bingi ka na ba? Sigaw muli ni Alejandro habang lumalapit sa kanya. Marahas na hinablot ang polo shirt na tinatahi niya. Dahil sa'yo, napahiya kami ni Isabela sa harap ng maraming tao. My card was declined.
Inisip tuloy ng mga sales lady na wala akong pera. Ikaw, ikaw ang may kasalanan nito dahil sa sobrang katipiran mo, pati ang swerte ng kumpanya ay nadadamay. Isang mapait na ngiti ang gustong kumawala sa mga labi ni Martina. Ngunit pinanatili niyang blangko ang kanyang mukha. Kung alam lang ni Alejandro na ang card na yon ay hiram lamang sa yaman na siya mismo ang nagpapatakbo. Kung alam lang nito na ang bawat butil ng kanin na isinusubo nila ay galing sa pawis ng kanyang pagtatrabaho sa gabi habang sila ay nagpapakasaya. Sorry Alejandro, baka nagkamali lang ang bangko. May nahong sagot ni Martina. Ang kanyang boses ay tila isang marahang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Bangko? O sadyang dinala mo lang talaga ang malas mo rito? Singit ni Isabela habang pinupunasan ng kanyang pekeng luha. Alam mo Alejandro, hindi ko alam kung paano mo natagalan ang babaeng ito. She's so dry. Walang buhay. Kaya siguro kailangan mo ng isang taong tulad ko na magbibigay ng kulay sa mundo mo. Humarap si Alejandro kay Isabela at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Isang pagkilos na dati ay tanging kay Martina lang niya ginagawa. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Bukas na buwas aayusin ko ang lahat. I'll use our anniversary fund. I'll buy you that bag and everything else you want. Hindi hahayaan ng isang Martina na sirain ang kasiyahan natin. Ang anniversary fund, ang perang itinabi nila noong mga panahong nangangarap pa silang magkaroon ng sariling anak at masayang pamilya. Ang perang simbolo sana ng kanilang pagmamahalan ay gagamitin na ngayon para sa luho ng ibang babae. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Martina ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang naging abo. Tumayo si Martina nang walang kibo. Iniwan niya ang karayom at sinulid sa lamesa. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang madilim na silid, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayo sa nakaraang pilit niyang isinalba. Hanggang kailan mo ba kayang sunugin ang sarili mo, Martina? Para lang bigyan ng liwanag ang mga taong ang tanging hangad ay makita kang abo? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kasing pait ng luhang hindi na niya magawang ilabas. Bago niya tuluyang maisara ang pinto, narinig niya ang tawag ni Alejandro sa telepono. Hello, Mom. Yes, we need more cash. That useless wife of mine is bringing us down again. We need to finalize the deal with Aurelia Global tomorrow, or we're finished. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Martina sa loob ng kadiliman. Bukas, Alejandro. Bukas, malalaman mo kung sino talaga ang nagpapatakbo ng mundong kinatatayuan mo. Malalaman mo kung sino ang tunay na nagbibigay ng hininga sa kumpanyang akala mo ay sayo. Ngunit ang hindi alam ni Martina, may isa pang lihim na kausap si Alejandro. Isang taong matagal na ring naghihintay na pabagsakin ang Madam President ng Aurelia Global. Isang anino mula sa nakaraan ni Martina ang dahan-dahang lumalapit. Dala ang isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang gintong sobrang ito ang magliligtas sa atin, Mama. Ito ang susi para tuluyan na nating maiwan sa putik ang mga taong walang silbi sa buhay natin. Mayabang na iwinagayway ni Alejandro ang isang elegante at mabigat na sobre sa harap ng kanyang ina at ni Isabela. Ang tatak ng Aurelia Global ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila isang hiyas na nagbibigay ng pag-asa sa pamilyang De Silva. Sa kanilang paningin, ang imbitasyong yon ay hindi lamang para sa isang grand opening ng isang hotel. Ito ay isang pasaporte patungo sa kapangyarihang matagal na nilang inaasam. Sa kabilang bahagi ng sala, nakaluhod si Martina habang maingat na pinapakintab ang mga sapatos na gagamitin ni Alejandro para sa nasabing gabi. Ang amoy ng shoe polish ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Isabela. Isang kombinasyong tila sumasakal sa bawat hininga ni Martina. Habang mabilis niyang ikinikilos ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang matalim na titig ni Doña Aurora sa kanyang likuran. Naramdaman ni Martina
ang pangangatal ng kanyang mga braso. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa halo-halong emosyong pilit niyang sinusupil. Ang bawat hagod ng basahan sa sapatos ni Alejandro ay tila isang hagupit sa kanyang sariling dangal. Gusto niyang tumawa ng malakas, isang tawang puno ng pait at panunuya. Dahil ang sobrang hawak ni Alejandro ay siya mismo ang nag-utos na ipadala. Siya ang nagdisenyo ng bawat letra roon, bawat kurba ng ginto, bilang isang pain para sa mga taong sa loob ng 5 taon ay itinuring siyang basura. Dalian mo riyan, Martina. Singhal ni Doña Aurora habang hinihigop ang kanyang tsa. Siguraduhin mong walang kahit anong dumi ang sapatos ni Alejandro. At ikaw, huwag kang mag-ilusyon na makakapasok ka sa loob ng ballroom. Mananatili ka sa service area. Doon ka nararapat. Opo, Mama. Mahinang sagot ni Martina. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na agad, tinangay ng hangin. Lumapit si Isabela kay Martina at sadyang itinapak ang suot nitong sandals sa basahang hawak ni Martina. Ay, sorry. Akala ko kasi ay basahan lang din ang nasa sahig. Pakilinis na rin itong sa akin, ha? Gusto ko ay kasing kintab ng mukha ko ang sapatos na isusuot ko bukas. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Martina ang maruming sandals ni Isabela. Sa kanyang isipan, nakita niya ang sarili na tumatayo at isinasampal sa mukha ng babae ang lahat ng katotohanan. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Ang paghihiganti ay isang pagkaing masarap isilbi ng malamig. At bukas ay magiging kasing lamig ng yelo ang buong paligid para sa kanila. Martina, huwag mong kalimutang ihanda ang gown ni Isabela. Ayaw ko ng kahit anong gusot, dagdag ni Alejandro habang masuyong iniaakbay ang braso sa kanyang kabit. This is a big night for us. Kapag nakuha ko ang tiwala ng may-ari ng Aurelia, hinding-hindi na tayo babalik sa hirap. Ang dumaan sa mga mata ni Martina nang mapansin niya ang isang maliit na punit sa gilid ng imbitasyon. Isang palatandaan na siya lang ang nakakaalam. Isang lihim. Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi napansin ng sinuman. Ang may-ari na hinahanap ni Alejandro ay ang mismong babaeng kasalukuyang naglilinis ng kanyang sapatos. Ang may-ari na hihilingan niya ng tulong ay ang babaeng dinuduraan niya ng mga masasakit na salita araw-araw. Pagkatapos ng ilang oras na paglilinis, bumalik si Martina sa kanyang maliit na kwarto. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at mula sa loob nito ay inilabas ang isang pangalawang imbitasyon. Hindi ito kulay ginto, ito ay kulay itim, na may selyo ng presidential seal ng kumpanya. Nang buksan niya ang imbitasyon, may isang nakasingit na maliit na sulat. Isang sulat mula sa taong tumawag sa kanya noong nakaraang gabi. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang babala. The shadow from the past is here, Martina. He's coming to the gala to expose you. Naramdaman ni Martina ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sino ang taong ito? Sino ang may alam sa kanyang lihim bago pa man niya ito ibunyag sa sarili niyang paraan? Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa loob ng kanyang silid. Dala ang isang pangambang baka ang kanyang plano ay mauwi sa sarili niyang kapahamakan. Hindi ko hahayaang masira ang lahat, bulong ni Martina sa dilim habang mahigpit na hawak ang itim na sobre. Kung kailangang dumanak ang luha bago ang tagumpay, handa akong maubos. Ngunit sa labas ng kanyang pinto, isang anino ang nakatayo. Si Doña Aurora, na may hawak na susi, ay dahan-dahang binubuksan ang pinto ng silid ni Martina upang maghanap ng anumang ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Ang lihim na imbitasyon ay nakalapag sa kama at ang kamay ng matanda ay malapit na itong maabot. Now, anong itinatago mo riyan, Martina? Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga sikreto mo sa loob ng madilim na butas na ito? Ang matinis na boses ni Doña Aurora ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Walang pasintabi niyang itinulak ang pinto ng maliit na silid ni Martina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasabikan na makahuli ng anumang pagkakamali.
Sa kanyang kamay, ang hawak na kandila ay naglalabas ng mga aninong tila mga dambuhalang nagbabanta sa bawat sulok ng bodega. Sa mga sandaling iyon, ang itim na sobre, ang imbitasyong magpapatunay sa tunay na pagkatao ni Martina ay nakalapag pa sa ibabaw ng manipis na banig. Naramdaman ni Martina ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang kanyang hininga ay nabara sa kanyang lalamunan at ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Sa isang mabilis at halos hindi mapansing pagkilos, agad niyang naupuan ng sobre bago pa man ito mahagip ng paningin ng matanda. Ang lamig ng sahig ay gumuhit sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na dulot ng takot na baka ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maglaho sa isang iglap. Tumingala siya kay Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang loob niya ay parang isang dagat na hinahagupit ng malalakas na alon. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng pagdurusa. Wala po, Mama. Nag-aayos lang po ako ng aking mga lumang kagamitan. Mahinahong sagot ni Martina. Bagaman ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng kanyang banig. Huwag mo akong mamama, Martina. Hindi mo ako kadugo at hinding-hindi kita magiging kapamilya. Singhal ng matanda habang sinisipa ang isang tumpok ng mga lumang damit sa tabi. Ang dumi-dumi ng lugar na ito, kasing dumi ng iyong pinagmulan. Tumingin ka sa salamin kung meron ka man yan. You look so pathetic. Isang tuyot na babaeng walang silbi, kundi ang maglinis ng sahig. Lumingon si Martina sa isang maliit at basag na salamin na nakasandal sa dingding. Sa ilalim ng malabo at madilaw na liwanag, nakita niya ang isang babaeng may malalim na mga matang puno ng kwento ng pagtitiis. Ang kanyang balat ay tila nawalan na ng kinang at ang kanyang mga labi ay tuyot na. Ngunit sa likod ng anyong yon, alam ni Martina na may isang apoy na hindi kailanman kayang apulahin ni Doña Aurora. Isang reyna ang nakakubli sa balat ng isang alipin. Nang hindi makakita ng anumang ebidensya ng pagnanakaw, padabog na lumabas ang matanda. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, iniwan niya ang huling salitang tila isang lason. Bukas, siguraduhin mong hindi ka magkakalat sa party. Isa kang malaking kahihiyan sa anak ko. Nang muling mapag-isa, dahan-dahang kinuha ni Martina ang itim na sobre mula sa ilalim niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang selyo nito. Ang bawat luhang pilit niyang pinigil kanina ay dahan-dahang pumatak. Basang-basa ang papel na sumisimbolo sa kanyang kalayaan. Napahikbi siya ng tahimik, isang tunog ng pagkabasag na siya lang ang nakakaalam. Inisip niya ang mga araw na masaya pa sila ni Alejandro, noong ang tanging yaman nila ay ang mga pangarap na binuo sa ilalim ng ulan. Naalala niya ang init ng yakap nito. Ang mga bulong ng pag-asa na ngayon ay naging mga sigaw na lamang ng pangungutya. Gaano ba kadali para sa isang tao na makalimot sa taong naging sandigan niya sa gitna ng hirap? Tumayo si Martina at lumapit sa bintana. Mula sa malayo, nakikita niya ang naglalakihang ilaw ng lungsod. At sa gitna niyon ay ang nagtataasang gusali ng Aurelia Global. Bukas, ang babaeng ito na tinawag nilang tuyot at walang silbi ang magpapabagsak sa kanilang lahat. Ang nangyari nang kinuha niya ang isang maliit na suklay na gawa sa kahoy, isang regalo mula kay Lolo Ben. Dahan-dahan niyang sinuklay ang kanyang buhok, isang ritual ng paglilinis at paghahanda. Sa bawat hagod, tila itinatapon niya ang bawat lait, bawat sampal, at bawat sakit na ibinigay sa kanya. Lolo Ben, gabayan niyo po ako, bulong niya sa hangin. Bukas, ibabalik ko ang dangal na kinuha nila sa akin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Sa sandaling sagutin niya ito, isang boses mula sa kanyang nakaraan. Isang boses na akala niya ay baon na sa limot. Ang nagsalita. Martina, huwag mong isiping ikaw lang ang may hawak sa alas.
Alam ko kung paano mo nakuha ang Aurelia at bukas, sa harap ng lahat, sasabihin ko sa kanila ang madilim mong sikreto bago mo pa maisuot ang iyong korona. Ang boses na yon ay kasing lamig ng yelo at sa isang sandali, ang mundo ni Martina ay muling gumuho. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat hakbang niya? At anong sikreto ang tinutukoy nito na tila mas malakas pa sa kanyang kapangyarihan? Pirmahan mo ito, Martina. Ngayon din, kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng mansyong ito na walang kahit isang pirasong damit sa katawan mo. Ang boses ni Alejandro ay malamig pa sa yelong dahan-dahang natutunaw sa kanyang baso ng alak. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Dahilan upang guminig ang mga mamahaling plato at kubyertos na kanina pa maingat na inihanda ni Martina. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid-kainan. Sa harap nila, isang marangyang piging ang nakahain. Niluto ni Martina ang lahat ng paboritong pagkain ni Alejandro. Mula sa malinamnam, na kare-kare, hanggang sa malutong na lechon, kawali na ilang oras niyang pinagpuyatan. Akala ng pamilya de Silva, ang pagluluto niyang ito ay isang huling pagsusumamo, isang desperadong paraan para manatili sa kanilang piling. Hindi nila alam, ito ang kanyang huling hapunan bilang kanilang alipin. Ito ang kanyang huling regalo bago niya tuluyang sunugin ang tulay na nag-uugnay sa kanila. Nananatiling nakatayo si Martina sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang harapan. Ang amoy ng masarap na pagkain ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy habang pinapanood niya si Isabela na prenteng nakaupo sa kanyang dating pwesto. Suot ang isang malaswang ngiti ng tagumpay. Ano pang hinihintay mo, Martina? Serve the wine. Utos ni Isabela habang iwinawagayway ang kanyang kamay. Gusto ko yung malamig na malamig, kasing lamig ng pagkatao mo. Dahan-dahang kinuha ni Martina ang bote ng alak. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang nanginginig na kamay. Habang ibinubuhos niya ang mapulang likido sa baso ni Isabela, nakita niya ang sariling refleksyon sa kristal. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawan ng pait na matagal nang hindi natutuyo. Isang maling galaw lang, isang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. At ang alak ay maaring tumalsik sa puting gown ni Isabela. Huwag kang manginginig, baka mabahiran mo ang damit ko. Masyadong mahal ito para mahawakan ng isang katulad mo. Pangungutya pa ni Isabela. Sabay sadyang pag-usog ng kanyang siko para mabangga ang kamay ni Martina. Ang alak ay bahagyang tumalsik sa lamesa, ngunit hindi ito umabot sa damit ni Isabela. Gayunpaman, mabilis na tumayo si Alejandro at malakas na hinampas ang lamesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Wala ka talagang silbi, Martina. Pati simpleng pagbuhos ng alak hindi mo magawa. Sigaw ni Alejandro. Pirmahan mo na ang quitclaim na yan. Isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa ari-arian ng mga de Silva. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Pirmahan mo at malaya ka na sa amin. Tinitigan ni Martina ang dokumento. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang 5 taong pagtitiis. Nais ni Alejandro na talikuran niya ang lahat, ang bahay na siya ang nagpapanatili, ang kumpanyang siya ang nagligtas, at ang dangal na tanging siya na lang ang nag-iingat. Ang dumaan nang mahawakan ni Martina ang gilid ng telang pantakip sa lamesa. Ang telang siya mismo ang nagborda ng disenyo noong unang taon ng kanilang pagsasama. Naalala niya ang bawat tusok ng karayom, ang bawat pangarap na isinama niya sa bawat hibla ng sinulid. Ang lahat ng pangarap na yon ay kasalukuyan ng tinatapak-tapakan ng taong pinag-alayan niya niyon. Pirmahan mo na, Martina. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap namin na makita ang pagmumukha mo. Sulsol ni Doña Aurora habang diring-diring tumitingin sa kanya.
Kinuha ni Martina ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila isang dambuhalang bato. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, naramdaman niya ang pagpigtal ng huling hibla ng kanyang pag-asa kay Alejandro. Pinirmahan niya ang dokumento nang hindi man lang kumukurap. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang selyo ng kanyang paglaya. "Ayan na po, pirma na po ako," mahinang sabi ni Martina. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Kinuha ni Alejandro ang folder ng may halong tagumpay. "Good. Ngayon, bukas na bukas pagkatapos ng gala, lumayas ka na rito at huwag kang magkakamaling magpakita sa amin kahit kailan." Tumalikod si Martina at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Ngunit bago siya makalayo, tumigil siya at lumingon sa pamilyang De Silva na kasalukuyang masayang kumakain ng pagkaing siya ang nagluto. "Alejandro," tawag niya sa mahinang boses. "Ano na naman?" Inis na sagot ng lalaki. Sana ay mabusog kayo sa huling hapunang ito. Dahil bukas, kahit isang butil ng kanin, baka hindi niyo na kayang bilhin." Bulong ni Martina na siya lang ang nakarinig. Pumasok siya sa kusina at kinuha ang kanyang lumang cellphone. May isang bagong mensahe mula sa unknown number na tumawag sa kanya kanina. Ang mensahe ay isang litrato. Isang litrato ng isang lalaking nakatayo sa tapat ng mansyon, may hawak na panyong kasing kulay ng ibinigay sa kanya ni Alejandro noon. Naramdaman ni Martina ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang lalaking ito na nakakaalam ng kanyang sikreto ay kasalukuyan nang nasa labas ng kanilang bahay. Sino siya? At anong kinalaman niya sa nakaraang pilit na ibinabaon ni Martina? Dito ka nababagay, Martina. Sa gitna ng alikabok at mga gamit na kinalimutan na ng panahon, dahil ikaw mismo ay isa na lamang basura sa paningin ng anak ko. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang malupit na bulong na sumasabay sa ihip ng hanging pumapasok sa siwang ng bintana. Nakatayo siya sa pinto ng bodega. Pinapanood si Martina na dahan-dahang itinitiklop ang kanyang iilang pirasong damit. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda. Tanging ang kislap ng tagumpay dahil sa wakas ay nagtagumpay silang palayasin ang babaeng itinuring nilang sumpa sa kanilang karangyaan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Martina ang isang lumang polo shirt ni Alejandro, ang paborito nitong suotin nung nagsisimula pa lamang sila. Maingat niya itong itinitiklop, hinahaplos ang bera ng tela na tila ba doon ay nakatago ang lahat ng tamis ng kanilang nakaraan. Isang malaking kabalintunaan na sa huling gabi niya sa mansyong ito, ang huling ginagawa niya ay ang pagsisiguro na ang lahat ng gamit ng lalaking nagtaksil sa kanya ay nasa maayos na kalagayan. Ang bawat hagod ng kanyang palad sa tela ay tila isang paraan ng pagpapaalam sa bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon. Naramdaman ni Martina ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib, isang pamilyar na sikip na tila may dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat lunok niya ay parang may mga bubog na sumasugat sa kanyang loob. Hindi siya umiiyak, tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan sa nakalipas na mga araw. Ang tanging natira ay ang isang malalim at malamig na kawalan, isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi pa sa anumang sigaw. Tumingin siya sa paligid ng maliit na silid. Ang bawat sulok nito ay saksi sa kanyang mga panalangin, sa kanyang mga lihim na hikbi, at sa kanyang mga gabi ng pagtitiis. Ang mga pader na ito ang tanging nakakaalam kung gaano niya kamahal si Alejandro at kung paano siya dahan-dahang pinatay ng pagmamahal na yon. Ngunit sa likod ng pighati, may isang bagong lakas na sumisibol, isang matigas na determinasyon na tila bakal na pinanday sa apoy ng pagtataksil. Ang nangyari nang abutin niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang banig. Sa loob nito ay ang diwa ni Lolo Ben, isang lumang relos na hindi na gumagana.
Hinawakan niya ito ng mahigpit at sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang mainit na haplos ng matanda sa kanyang balikat. Tapos na, Lolo. Tapos na ang gabi ng paghihintay. Bulong niya sa sarili habang isinisilid ang relos sa kanyang bag. Dahan-dahan siyang lumabas ng bodega at naglakad patungo sa tarangkahan ng mansyon. Ang gabi ay madilim at tahimik, tila nakikiramay sa kanyang paglisan. Ngunit pagdating niya sa gate, isang anino ang nakatayo roon, ang lalaking nasa litrato kanina. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha nito, at doon ay nakilala niya ang isang taong matagal na niyang ibinaon sa limot. Rafael! Tawag ni Martina sa boses na puno ng pagkabigla at pag-iingat. Martina, akala mo ba ay makakatago ka rito habang buhay? Ang sagot ng lalaki. Ang boses ay puno ng pait at panunwa. Ang isang reynang tulad mo, namumuhay bilang alipin, anong sasabihin ng mga board members kapag nalaman nilang ang Madam President nila ay dinuraan at inalipusta ng isang Alejandro de Silva? Bakit ka narito, Rafael? Anong kailangan mo? Tanong ni Martina, habang ang kanyang puso ay muling bumibilis ang tibok. Si Rafael ay ang kanyang dating karibal sa negosyo, ang taong tinalo niya noon at nagkaroon ng malalim na galit sa kanya. Narito ako para panoorin ang iyong pagbagsak o ang iyong pagbangon, muling sabi ni Rafael habang lumalapit sa kanya. Alam ko ang bawat galaw mo. At bukas, sa Grand Gala, hindi lang ang pagkatao mo ang mabubunyag. May hawak akong alas na sisira sa imaheng pilit mong binuo bilang isang mabuting tao. Alam nating dalawa kung paano mo nakuha ang unang puhunan mo, Martina. At hindi yon kasing linis ng inaakala ng lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Martina. Ang lihim na tinutukoy ni Rafael ay ang tanging bagay na maaring makasira sa kanyang reputasyon sa harap ng kanyang kumpanya. Tinitigan niya ang lalaki ng may halong puot at pangamba. Huwag mong subukan, Rafael. Wala kang alam. Tignan natin bukas, Martina. Magkita tayo sa Aurelia. At huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maging masaya ang huling gabi mo bilang isang misteryosong reyna. Huling sabi ni Rafael bago ito dahan-dahang naglakad palayo at lumaray sa dilim ng gabi. Naiwan si Martina na nanginginig sa gitna ng daan. Ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang buong buhay ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana ay bumaba at ang mukha ni Victor, ang kanyang secretary, ay lumitaw. Madam! Alas 4 na po ng madaling araw. Handa na po ang presidential suite para sa inyo. Oras na po para maghanda. Mahinahong sabi ni Victor. Sumakay si Martina sa sasakyan nang hindi lumingon sa mansyong naging bilangguan niya sa loob ng 5 taon. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror ang liwanag ng kwarto ni Alejandro. Ang kwartong dati ay kanila, ngunit ngayon ay pag-aari na ng iba. Ang tanong na naiwan sa kanyang isipan ay hindi na kung paano niya haharapin ang pamilya de Silva, kundi kung paano niya mapipigilan si Rafael bago nito tuluyang sunugin ang kanyang kinabukasan sa harap ng buong mundo. Dada, Madam President, hindi po kayo nararapat sa uniformeng iyan. Ang buong mundo ay naghihintay na makita ang inyong ningning, hindi ang inyong pagiyak. Ang boses ni Victor ay puno ng paggalang at lungkot habang nakatayo sa harap ni Martina sa loob ng pinakamahal na suite ng Aurelia Global. Sa paligid nila, ang karangyaan ay tila isang panaginip. Ang mga dingding ay nababalutan ng silk. Ang sahig ay gawa sa pinakamahal na marmol. At ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang papasok. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Martina na hawak ang isang kulay asul na uniforme ng isang janitress. Naramdaman ni Martina ang malamig na haplos ng tela ng uniforme sa kanyang palad, isang maitim na kabalintunaan na sa gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay
kailangan niya pa ring magsuot ng simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong kristal na paulit-ulit na binabasag at muling binubuo. Inisip niya si Alejandro, ang lalaking kasalukuyang nasa lobby. Naglalakad na tila siya ang hari ng hotel na ito habang suot ang suit na binili gamit ang perang hindi naman sa kanya. Ito ang huling gabi na magiging alipin ako, Victor. Mahinahong sagot ni Martina. Ang kanyang boses ay may halong pait, ngunit puno ng determinasyon. Hayaan nating isipin nilang nanalo sila. Hayaan nating maniwala sila na hanggang dito na lang ako. Dahil sa oras na matuyo ang huling patak ng dumi, nalilinisin ko, doon magsisimula ang kanilang katapusan. Ang dumaan ng tignan ni Martina ang kanyang sarili sa malaking salamin. Sa ilalim ng suot niyang janitress uniform, nakatago ang isang napakagandang gown na gawa sa itim na puntas at mga diamanteng tila mga bituin sa gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagtitiis na naging sining ng kagandahan. Hinaplos niya ang isang maliit na peklat sa kanyang pulso, isang paso mula sa kusina ng mga De Silva, at dahan-dahan itong tinakpan ng isang mamahaling relos na ginto. Sa kabilang bahagi ng hotel, sa gitna ng nagniningning na ballroom, dumating ang pamilya De Silva. Ang tunay na tunog ng kanilang pagpasok ay tila isang kampana ng kayabangan. Si Alejandro ay naka-arm-in-arm kay Isabela. Nasuot ang isang gown na masyadong marangya para sa okasyon. Si Doña Aurora naman ay panay ang bati sa mga kilalang tao. Tila ipinagmamalaki na ang hotel na ito ay bunga ng kanilang pagsisikap. Alejandro, tignan mo, napakaganda rito. Bulong ni Isabela habang tinitignan ang naglalakihang chandelier. Siguradong kapag naging partner na kayo ng Aurelia, hinding-hindi na natin kailangang makita ang pagmumukha ni Martina. Huwag mo nang isipin ang babaeng iyon, sweetheart. Sagot ni Alejandro na may mapanuyang ngiti. Inutusan ko na siya. Darating siya rito para maglinis sa service area. Gusto kong makita niya kung gaano tayo kasaya habang siya ay nagpupunas ng sahig. Hindi nila alam, sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo na si Martina. Hawak niya ang isang mop at timba. Ang kanyang ulo ay nakayuko, gaya ng inaasahan nila. Ngunit sa ilalim ng kanyang pilik mata, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ni Alejandro. Naramdaman niya ang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib, ang pait na tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat sa tuwing nakikita niya ang dalawa na nagtatawanan. Biglang natabig ng isang bisita ang isang baso ng champagne at ang likido ay tumalsik sa paanan ni Isabela. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat para sa lahat. "Hoy, janitress! Halika rito!" Sigaw ni Isabela. Sadyang nilalakasan ng boses para makuha ang atensyon ng mga tao. "Linisin mo ito! Napaka-clumsy niyo talaga." Dahan-dahang lumapit si Martina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapak sa sarili niyang puso. Lumuhod siya sa harap ni Isabela para punasan ng alak. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa mamahaling sapatos ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. "Bilisan mo, Martina. Baka madumihan ang gown ko." Pangungutya ni Isabela. Sabay sadyang pagtapak sa kamay ni Martina na may hawak na basahan. Naramdaman ni Martina ang matalim na sakit, ngunit hindi siya dumaing. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Alejandro. Inasahan niya ang kahit kaunting habag, ngunit ang nakita niya lamang ay ang isang lalaking tumatawa kasama ang kanyang bagong pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ni Martina ay tuluyang naputol. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alejandro, isang matikas na lalaki na nakatuksido ang lumapit sa kanilang pwesto. Ang lahat ay natahimik nang makilala nila kung sino ito. Si Mr. Tan, ang isa sa pinakamalaking investor ng Aurelia Global. "Madam President, bakit kayo nakaluhod sa sahig?" Tanong ni Mr. Tan sa boses na puno ng pagtataka at galit.
Ang buong ballroom ay tila naging isang estatwa. Ang baso ng alak na hawak ni Alejandro ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na lumikha ng isang tunog ng pagkabasag na mas malakas pa sa nauna. Tumingin si Alejandro kay Martina, pagkatapos ay kay Mr. Tan. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay. Madam President? Nauutal na tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Martina. Inalis niya ang suot na janitress cap at hinayaang bumagsak ang kanyang buhok. Tinitigan niya si Alejandro nang may lamig na tila kayang magpabagsak ng isang imperyo. Ngunit bago siya makasagot, isang anino ang lumitaw sa likuran ni Mr. Tan, si Rafael. Nagulat ka ba, Alejandro? Singal ni Rafael habang may hawak na isang itim na folder. Ngunit bago niyo batiin ang inyong reyna, baka gusto niyo munang malaman kung saan galing ang perang ginamit niya para itayo ang hotel na ito. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa hangin. Ano ang sikretong hawak ni Rafael na maaring sumira sa tagumpay ni Martina sa mismong sandali ng kanyang pagbangon? Ang yaman na ipinagmamalaki mo, Martina, ay isang malaking kasinungalingan na nakatayo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw mo mula sa isang matandang nagtiwala sa iyo. Ang boses ni Rafael ay tila isang matalim na kidlat na humati sa katahimikan ng ballroom. Nakatayo siya sa gitna ng liwanag, hawak ang isang folder na tila bayo ng hatol ng kamatayan para sa lahat ng pinaghirapan ni Martina. Ang bawat salita niya ay bumabaon sa pandinig ng mga bisita, lalo na kay Alejandro na tila naging isang estatwa ng pagkabigla at kalituhan. Naramdaman ni Martina ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masakit dahil sa pagtapak ni Isabela, ay lalong nangatal sa matinding puot na muling nabuhay sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Rafael, ang lalaking matagal nang naghahangad na makuha ang bawat sentimong pinaghirapan niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng lahat ng gabi na hindi siya natulog, ng bawat sakripisyo na ginawa niya para lamang itayo ang imperyong ito mula sa wala. Sa kabilang panig, si Doña Aurora ay iyon-unting nakabawi mula sa pagkagulantang. Ang kanyang mukha na kanina ay maputla, ay biglang nagkaroon ng kulay. Isang kulay ng gahaman at pagnanasa. Sabi ko na nga ba ay hindi galing sa malinis na paraan ng yaman mo. Alejandro, tignan mo. Ang asawa mong alipin ay isang kriminal. Ninakawan niya ang lolo mo. Martina, totoo ba ito? Nauutal na tanong ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa janitress uniform na suot ni Martina at sa nagniningning na paligid ng hotel. Ginamit mo ba ang pangalan ni Lolo Benicio para nakawin ang lahat ng ito? Naging Madam President ka dahil sa panloloko? Naramdaman ni Martina ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Tila may mga bubog na sumasakal sa bawat salitang gusto niyang sabihin. Ang lalaking ito, ang lalaking 5 taon niyang pinrotektahan at minahal ng higit sa sarili, ay mas piniling maniwala sa isang estranghero kaysa sa asawang nag-alay ng lahat para sa kanya. Ang sakit ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang huling hibla ng pag-asa para kay Alejandro. Dahan-dahang humakbang si Martina patungo sa gitna ng entablado. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hudyat ng digmaan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Inalis niya ang janitress uniform na nakasampay sa kanyang balikat at doon ay lumabas ang kanyang itim na gown na kasing dilim ng kanyang hinagpis, ngunit kasing ningning ng kanyang determinasyon. Rafael, ang mga dokumentong hawak mo ay kasing peke ng iyong katapatan, malamig na sabi ni Martina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng awtoridad na hindi matitibag ng anumang paninira. Lolo Benicio gave me everything because he knew that in the hands of people like you and Alejandro, the De Silva legacy
would turn into dust. Hindi ako nagnakaw. Ako ang nagligtas sa pamilyang De Silva mula sa sarili nilang kahangalan. Lumingon siya kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa na mas masakit pa sa anumang galit. Gusto mong malaman ang totoo, Alejandro? Ang bawat kumpanyang akala mo ay pinapatakbo mo, ang bawat lupang tinitirikan ng mga mansyon nyo, lahat ng yon ay nakasanla na sa Aurelia Global bago mo pa ako pakasalan. I am not the thief. I am the owner. At ngayong gabi, ang quit claim na pinapirmahan mo sa akin ay hindi pagsuko ng aking karangalan, kundi ang pagpigtal sa huling tali na nagdudugtong sa akin sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro habang ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Anong quit claim? Ang pinirmahan ko ay ang dokumentong nagpapatunay na binabayaran ko na ang lahat ng utang ng pamilya nyo bilang kapalit ng aking kalayaan. Pero dahil sa ginawa nyo ngayong gabi, dahil sa pagtrato nyo sa akin na parang basura sa harap ng lahat, tumigil si Martina at kinuha ang mikropono. I am officially withdrawing all financial support from the De Silva Group of Companies, effective immediately. Ang dumaan nang biglang tumakbo si Isabela patungo kay Martina. Nagtatangkang saktan ito sa gitna ng kanyang galit. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security guards ng hotel. Ang sigaw ni Isabela ay tila isang tunog ng pagkabasag ng lahat ng kanyang ambisyon na maging reyna ng mansyon. Hindi ito maari. Alejandro, gawin mo ang paraan. Amin ang hotel na ito. Sigaw ni Isabela habang kinakaladkad palayo. Ang kanyang gown ay nagkakagulo na tila isang simbolo ng kanyang nasirang dangal. Naiwan si Alejandro sa gitna ng ballroom, mag-isa at nangangatog habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at kutyain ang kanyang pamilya. Tumingin siya kay Martina. Nagbabaka sakali na makakita ng kahit kaunting habag. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang reynang handa nang lumipad palayo sa impyernong nilikha nila para sa kanya. Martina, patawarin mo ako. Bulong ni Alejandro. Ang kanyang mga tuhod ay tila bumigay at dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng maraming tao. Isang huling pagsusumamo sa babaeng binaliwala niya. Ngunit bago pa man makasagot si Martina, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng hotel. Isang grupo ng mga opisyal ang pumasok sa ballroom at ang kanilang pakay ay hindi si Martina, kundi si Rafael. Mr. Rafael Santos, you are under arrest for falsification of public documents and attempted extortion, deklara ng mga pulis habang nilalagyan siya ng posas. Ang cliffhanger na ito ay nag-iiwan ng matinding tensyon. Ngayong bagsak na ang lahat ng kaaway ni Martina, kakayanin ba niyang talikuran ang lumuluha at nakaluhod na si Alejandro? O may natitira pa bang puwang para sa patawad sa gitna ng mga sugat na hindi pa naghihilom? Martina, parang awa mo na, Mana. Mag-usap tayo ng maayos. Alam kong nagkamali ako, pero asawa mo pa rin ako. Hindi mo kayang makitang nasa kalsada ang pamilya ko, hindi ba? Ang boses ni Alejandro ay basag, puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod na naghahanap ng kahit anong mahahawakan. Ang kanyang mga tuhod ay mariing nakadiin sa malamig na marmol ng ballroom. Ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang prinsipe ng mga De Silva ay kasalukuyang nakaluhod sa paanan ng babaeng itinuring niyang basura sa loob ng 5 taon. Tinitigan siya ni Martina mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at nakatutulig na kawalan. Naramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang sariling puso, marahan, matatag at malamig. Inisip niya ang lahat ng gabi na siya ang nakaluhod sa sahig para punasan ang dumi ni Alejandro. Inisip niya ang bawat sampal, bawat lait, at ang gabing sinunog ni Alejandro ang pera para sana sa operasyon ng kanyang yaya. Ang bawat alaala
ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumabara sa kanyang kakayahang magpatawad. Ang dumaan ng dahan-dahang hinawakan ni Martina ang kanyang sariling braso, doon sa bahaging madalas hawakan ng marahas ni Alejandro noon. Naramdaman niya ang lambot ng kanyang balat, ang laya ng kanyang bawat hininga. Napagtanto niya na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang taong minahal niya noon. Isa na lamang itong estranghero na nabubuhay sa kasinungalingan. Alejandro, tumayo ka riyan. Huwag mong madumihan ang sahig ng hotel ko ng iyong mga luha. Mahinahong sabi ni Martina. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tila isang hatol mula sa langit. Ang pagluhod mo ay hindi sapat para bayaran ang 5 taon ng aking pagluha. Hindi sapat ang patawad para sa buhay na sinira niyo. Biglang sumingit si Doña Aurora, humahangos at pilit na inaayos ang kanyang nasirang ayos. Martina, apo, mag-isip ka. Pamilya tayo. Nagkamali lang ang anak ko dahil sa sulsol ng babaeng yon. Pero kami, kailangan mo kami. Sino ang mag-aalaga sa iyo sa mundong ito kundi ang mga De Silva? Ibalik mo ang pondong kinuha mo at pangako, ituturing ka na naming tunay na anak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Martina. Ang gaslighting ni Doña Aurora ay kasing pamilyar na ng hangin sa mansyon. Pamilya? Tinuring niyo ba akong pamilya noong pinapakain niyo ako ng tira-tira sa kusina? Tinuring niyo ba akong pamilya noong pinapanood niyo akong laitin ni Isabela? Mama, ang yaman niyo ay nakatayo sa aking sakripisyo. Ngayong wala na ang sakripisyo ko, ang pamilya niyo ay wala ng pundasyon. Lumingon si Martina sa kanyang sekretary na si Victor. Ilabas ang huling dokumento. Iniabot ni Victor ang isang asul na folder. Tinitigan ni Martina si Alejandro na kasalukuyan pa ring nakaluhod. Tila hindi makapaniwala sa lamig ng kanyang asawa. Hindi ko lang kinuha ang pondo niyo, Alejandro. Binili ko rin ang lahat ng utang ng inyong mansyon. Ang bahay na tinitirhan niyo, ang kotseng sinasakyan niyo. Lahat ng yon ay pag-aari na ng Aurelia Global simula kaninang umaga. Paliwanag ni Martina habang dahan-dahang binubuklat ang papel. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang mansyon. Dalhin niyo ang lahat ng damit niyo. Pero ang anumang binili, gamit ang pera ng kumpanya ay mananatili roon. Hindi mo magagawa ito sa amin, sigaw ni Alejandro. Sabay tayo at tangkang hawakan ang balikat ni Martina. Mabilis na humarang ang mga security guards. Ang kanilang mga katawan ay tila pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan ni Martina. Ang marahas na pagkilos ni Alejandro ay tila isang huling hininga ng kanyang namamatay na ego. Nagawa ko na, Alejandro, at tapos na tayo. Huling sabi ni Martina. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo sa entablado. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang musika ng paglaya. Sa kanyang likuran, narinig niya ang sigaw ng galit at pighati ni Doña Aurora, ang pagmamakaawa ni Alejandro, at ang bulong-bulungan ng mga taong kanina lang ay kinukutya siya. Ang lahat ng iyon ay naging parang ingay na lamang sa malayo. Isang tunog na hindi na makakaabot sa kanyang puso. Nang makalabas siya sa ballroom, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi sa balcony ng hotel. Tumingala si Martina sa mga bituin. Ang kalayaan ay may kakaibang amoy. Amoy ng ulan, ng bagong silang na pag-asa, at ng sariling pagkatao na muli niyang nahanap. Madam President, may isang tawag po para sa inyo, sabi ni Victor habang iniabot ang telepono. Mula po sa ospital, kung nasaan ang inyong yaya. Naramdaman ni Martina ang biglang pagkabog ng kanyang dibdib. Ang tagumpay niya laban sa mga De Silva ay tila nawalan ng halaga sa harap ng balitang maaring matanggap niya tungkol sa taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng tanong. Sa gitna ng kanyang pagkapanalo sa negosyo at paghihiganti, mahuhuli na ba ang lahat para isalba ang tanging taong mahalaga sa kanyang buhay? Madam, kailangan nating bilisan.
Nag-aagaw buhay na po si Yaya Luisa. Ang mga salitang yun ni Victor ay tila isang malakas na kulog na dumaig sa lahat ng palakpakan at ingay ng tagumpay sa ballroom. Ang ningning ng suot na gown ni Martina ay biglang nawalan ng halaga. Ang bawat diamante sa kanyang leeg ay tila naging kasing bigat ng mga bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng karangyaan, ang tanging imaheng nakikita niya ay ang kulubot na mukha ni Yaya Luisa, ang tanging taong yumakap sa kanya noong mga gabing pinagtatabuyan siya ng sarili niyang asawa. Mabilis na tinahak ni Martina ang pasilyo ng hotel. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang mabilis na tibok ng pusong puno ng takot. Hindi na niya inalintana ang mga taong nagtatangkang bumati sa kanya. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang malamig na semento ng emergency room ang sumalubong sa kanya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib nang makita niya ang mga nurse na nagmamadaling itulak ang kama ni Yaya Luisa. Yaya, narito na po ako. Bulong ni Martina. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng matanda. Ang mga daliri niya ay humahaplos sa mga linyang simbolo ng katapatan at pagmamahal. Naramdaman ni Martina ang isang matinding pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Inisip niya ang gabing sinunog ni Alejandro, ang perang inilaan niya para sa operasyong ito. Kung sana ay hindi siya nagtiis. Kung sana ay ipinakita niya agad ang kanyang kapangyarihan. Marahil ay hindi na umabot sa ganito ang sitwasyon. Ang bawat sandali ng kanyang pananahimik sa mansyon ng mga De Silva ay tila naging oras na ninakaw sa buhay ni Yaya Luisa. Lumingon siya sa doktor na lumabas mula sa operating room. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Dok, parang awa niyo na. Gawin niyo ang lahat. Ibibigay ko ang kahit anong halaga. Iligtas niyo lang siya. Madam, gagawin po namin ang lahat, pero masyado nang mahina ang kanyang puso. Malungkot na sagot ng doktor. Ang matinding stress at kawalan ng agarang gamutan sa mga nakaraang araw ang naging mitya nito. Napaupo si Martina sa isang upuan sa waiting area. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanan. Sa gitna ng katahimikan ng ospital, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ano ang silbi ng bilyon-bilyong piso kung ang tanging taong itinuring niyang tunay na ina ay dahan-dahang kinukuha ng kamatayan? Ang tagumpay niya laban sa mga De Silva ay tila naging isang mapait na abo sa kanyang bibig. Ang dumaan ng kinuha ni Martina ang isang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa. Ang rosaryong binigay ni Yaya Luisa sa kanya noong araw ng kanyang kasal. Dahan-dahan niyang pinisil ang bawat butil. Ang kanyang mga dalangin ay hindi na para sa kayamanan, kundi para sa isang himala. Sa bawat bulong niya, tila nararamdaman niya ang init ng yakap ni Yaya noong mga panahong siya ay umiiyak dahil sa panlalait ni Doña Aurora. Laban po, Yaya. Huwag niyo po akong iwan. Ngayon pa lang tayo magiging masaya. Hikbi ni Martina. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na sahig ng ospital na lumikha ng maliliit na basang marka sa semento. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, narinig niya ang boses ng isang taong hindi niya inaasahan sa lugar na yon. Si Alejandro, kasunod si Doña Aurora, ay humahangus na pumasok sa hallway ng ospital. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pait at desperasyon, ngunit sa halip na pag-aalala, para kay Yaya Luisa, ang nakikita ni Martina sa kanilang mga mata ay ang pansariling interes. Martina, mabuti na lang at narito ka. Bungad ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng kapangahasan. Kailangan nating mag-usap. Pinuntahan namin ang bangko. Totoo nga. Freeze ang lahat ng assets namin. Parang awa mo na. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Tinitigan sila ni Martina nang may lamig na tila kayang magpatigil ng oras. Ang audacity ng mag-inang ito na pumunta sa ospital sa harap ng naghihingalong si Yaya Luisa.
para lamang pag-usapan ang kanilang pera ay ang huling mitya ng kanyang pagkatao. Namatay ang pag-asa ni Yaya Luisa dahil sa inyo, Alejandro. Malamig na sabi ni Martina, ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim. Sinunog mo ang pera niya habang tumatawa ka. At ngayon, may lakas ka ng loob na hingi ng pera ko? Martina, apo, huwag ka namang ganyan. Isang matanda lang yan. Pero kami ang pamilya mo. Singhal ni Doña Aurora na tila hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Hindi na nakapagsalita si Martina dahil biglang tumunog ang emergency alarm sa loob ng kwarto ni Yaya Luisa. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan papasok at ang tunog ng makina na nagpapakita ng tibok ng puso ay naging isang diretso at mahabang huni. Isang tunog na walang sino man ang gustong marinig. Ang cliffhanger na ito ay nag-iiwan ng isang nakakangilong takot. Sa gitna ng panggugulo ng mga De Silva, tuluyan na bang binitawan ni Yaya Luisa ang kanyang huling hininga? O may huling milagro pang naghihintay para kay Martina? Ang tuwid at walang katapusang huni ng makina ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa huling hibla ng pag-asa ni Martina. Sa loob ng silid, ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos. Ang kanilang mga anino ay anilay mga mabilis na guhit sa likod ng malabong salamin. Naramdaman ni Martina ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod at kung hindi dahil sa malamig na pader ng ospital, marahil ay gumuho na siya sa sahig. Yaya, huwag muna. Huwag ngayon. Bulong ni Martina. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ang bawat segundo ng katahimikan pagkatapos ng huning iyon ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kanyang isipan, naglalaro ang bawat ngiti ni Yaya Luisa, ang bawat haplos nito sa kanyang buhok noong mga gabing pakiramdam niya ay wala siyang kwenta. Ang lahat ng yaman niya, ang lahat ng hotel na pag-aari niya, ay tila naging mga walang silbing piraso ng papel sa harap ng linyang yon na tumangging tumibok muli. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, naramdaman ni Martina ang isang marahas na hila sa kanyang braso. Martina, nakikinig ka ba? Sabi ko, kailangan naming makapasok sa mansyon para kuhanin ang mga alahas ko. Hindi mo pwedeng basta na lang kaming kandaduhan. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng matinding pait, tila walang pakialam sa kamatayang nagaganap, ilang hakbang lamang mula sa kanila. Lumingon si Martina at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpakita ng kahit anong emosyon. Wala ng lungkot, wala ng galit, tanging isang nakakatakot na lamig na tila kayang magpalamig sa impyerno. Patay na ang taong pinagmalupitan nyo, at ang tanging iniisip nyo pa rin ay ang inyong mga alahas. Martina, naguguluhan lang si Mama, singit ni Alejandro. Bagaman ang kanyang boses ay puno rin ng pansariling interes. Pero intindihin mo naman kami. Isang katulong lang yan, Martina. Pwede nating bayaran ang pinakamagandang libing para sa kanya. Basta bawiin mo lang ang utos sa bangko. Hindi kami makakain na ng maayos. Hindi kami makatulog dahil sa ginawa mo. Ang nangyari nang dahan-dahang kinuha ni Martina ang kanyang kanang kamay at marahas na iwinaksi ang pagkakahawak ni Alejandro. Ang kanyang mga kuko ay nag-iwan ng pulang marka sa balat ng lalaki, ngunit hindi ito sapat para sa sakit na idinulot nito sa kanya. Isang katulong lang? Pag-uulit ni Martina, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang katulong na tinutukoy nyo ang nagturo sa akin kung paano magmahal, habang ang pamilyang ito ang nagturo sa akin kung paano masaktan. Ang bawat alahas na hinahanap nyo, Doña Aurora, ay dugo at pawis ni Yaya Luisa at ng libo-libong manggagawang tulad niya na minaliit nyo. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor. Dahan-dahang tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malungkot na tagumpay. Nabalik namin ang kanyang tibok, madam, pero napakahina pa rin niya.
Isang himala na lumaban siya. Ang puso ni Martina ay tila muling nabuhay. Ngunit bago pa siya makahakbang papasok, hinarang siya ni Alejandro. Ayan naman pala, buhay pa. Ngayon, pirmahan mo na itong dokumento ng pagbawi, Martina. Huwag mo nang gamitin ang sakit ng matandang yan para pahirapan kami. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng pagkatao ni Martina na marunong pang maawa ay tuluyang naputol. Tumingin siya kay Victor na kanina pa nakatayo sa anino, handa sa anumang utos. Victor, tawagan mo ang mga guards sa mansyon. Itapon niyo ang lahat ng gamit ng mga De Silva sa kalsada. Ngayon din, huwag niyong ititira kahit ang kanilang mga personal na gamit hanggat hindi na susuri kung ang mga iyon ay galing sa pondo ng kumpanya. Martina, hindi mo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at takot. Nagawa ko na, Alejandro. At simula sa oras na ito, bawal na kayong lumapit sa loob ng 500 metro sa akin o sa ospital na ito. Malamig na deklara ni Martina. Kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag at itinapon ito sa paanan ni Alejandro, ang mismong halaga na sinunog ng lalaki noon. Ayan ang pera nyo. Gamitin nyo yan para humanap ng matituluyan sa ilalim ng tulay. Dahil yan lang ang halaga nyo sa akin ngayon. Habang pilit na kinakaladkad ng mga security ng ospital ang nagwawalang si Doña Aurora at ang tulalang si Alejandro, pumasok si Martina sa kwarto ni Yaya Luisa. Sa gitna ng mahinang hininga ng matanda, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa labi ni Martina habang hinahawakan niya ang kamay nito. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang muling mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang mukha ni Isabela ay lumitaw, ngunit hindi ito umiiyak. Nakangiti siya, at sa likod niya ay makikita ang isang pamilyar na bulto ng tao na nakatali sa isang upuan. Akala mo ba ay natapos na ang laro, Madam President? Ang mapanuyang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw. Nakuha mo ang mansyon, nakuha mo ang kumpanya, pero nakuha ko ang kaisa-isang kapatid na akala mo ay matagal nang namatay. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang nakakangilabot na revelasyon. Sino ang kapatid na tinutukoy ni Isabela at paano ito magiging bagong sandata para muling durugin ang muling nabubuong buhay ni Martina? Isang maling galaw, Martina, at sisiguraduhin kong ang kapatid mong ito na akala mo ay naging abo na sa sunog, ay tuluyan ng maglalaho sa mundong ito. Ang boses ni Isabela ay tila isang matalim na tawa ng isang baliw na umaalingaw-ngaw sa speaker ng cellphone ni Martina. Sa screen, nakita ni Martina ang kanyang kapatid na si Mateo, duguan, nanghihina at nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim at abandonadong bodega. Ang bawat mabilis na paghinga ni Mateo ay tila isang saksak sa puso ni Martina. Ang akala niyang namatay sa sunog 10 taon na ang nakalilipas ay buhay. Ngunit kasalukuyang hawak ng babaeng nais sumira sa kanya, naramdaman ni Martina ang pag-ikot ng paligid. Ang puting pader ng ospital ay tila dahan-dahang gumuguho sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng matindi. At ang lamig na naramdaman niya kanina ay naging isang apoy ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang tapak-tapakan siya ng mga De Silva. Ngunit ang saktan, ang kanyang natitirang pamilya, ay isang hangganan na hindi niya hahayaang malampasan ni Isabela. Anong kailangan mo, Isabela? Ibibigay ko ang lahat, pakawalan mo lang siya. Bulong ni Martina, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsusumamo na hinaluan ng lihim na talim. Simple lang, Martina, ibalik mo ang lahat ng pag-aari ng mga De Silva. I-transfer mo ang Aurelia Global sa pangalan ni Alejandro at pirmahan mo ang isang confession na ninakaw mo lang ang yaman na iyan. Utos ni Isabela, sabay pakita ng isang kutsilyo sa harap ng mukha ni Mateo. Ngunit hindi alam ni Isabela. Habang nakikipag-usap si Martina,
Si Victor ay mabilis nang kumikilos sa likuran. Gamit ang sopistikadong tracking system ng Aurelia Global, natunton na nila ang pinagmulan ng signal. Isang senyas lamang mula kay Martina. At ang buong puwersa ng seguridad ay handa ng sumalakay. Sige Isabela, pupunta ako riyan. Mag-isa ako. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Sabi ni Martina, bago niya pinatay ang tawag. Lumingon siya kay Yaya Luisa na kasalukuyan pang mahimbing na natutulog sa ilalim ng mga makina ng ospital. Hinaplos niya ang kamay ng matanda. Yaya, hintayin niyo po ako. Ibabalik ko ang huling piraso ng ating buhay. Pagkalipas ng 1 oras, nakarating si Martina sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon at alikabok ay tila isang hudyat ng kamatayan. Pagpasok niya, nakita niya si Isabela, kasama si Alejandro na tila isang basang sisiw na nakatayo sa gilid. Halatang takot at hindi alam ang gagawin. Martina, parang awa mo na. Gawin mo ang gusto niya para matapos na ito. Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng duwag at desperasyon. Gusto ko nang bumalik sa dati nating buhay. Tinitigan siya ni Martina nang may matinding pandidiri. Ang dati nating buhay, Alejandro, ay isang kasinungalingan. At ang babaeng kasama mo ngayon ay ang taong sisira sa huling hibla ng iyong pagkatao. Tumigil na kayo, sigaw ni Isabela, sabay tutok ng kutsilyo sa leeg ni Mateo. Pirmahan mo na ito, Martina. Ngayon din, ang nangyari nang tumingin si Martina sa mga mata ng kanyang kapatid. Sa kabila ng panghihina, nakita niya ang isang matapang na ngiti mula kay Mateo. Isang nangiting nagsasabing, huwag kang susuko, ate. Sa sandaling iyon, ang takot ni Martina ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Dahan-dahang inilabas ni Martina ang isang pluma, ngunit bago pa ito lumapat sa papel, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang malingaw-ngaw sa buong bodega. Ang mga security team ni Martina, kasama ang mga pulis, ay mabilis na pumasok mula sa bawat sulok. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga bituin na tumapos sa kadiliman ng bodegang iyon. Isibaba mo ang kutsilyo, Isabela. Sigaw ng isang opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Isabela na saksakin si Mateo, ngunit mabilis na humarang si Alejandro. Ang tunog ng pagtama ng kutsilyo sa braso ni Alejandro ay tila isang huling pagsasakripisyo ng isang lalaking na-realize ang kanyang kamalian sa huling sandali. Ngunit hindi ito sapat para sa kapatawaran. Ito ay sapat lamang para sa kanyang karma. Mabilis na nakuha ng mga pulis si Isabela. Habang si Martina ay tumakbo patungo kay Mateo, kinalagan niya ang mga tali ng kapatid at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay naging luha ng kagalakan. Mateo, Mateo, buhay ka. Narito na si ate, hikbi ni Martina, habang hinahaplos ang mukha ng kapatid. Lumingon siya kay Alejandro na kasalukuyang ginagamot ang sugat habang nilalagyan ng posas si Isabela. Ang mukha ni Alejandro ay puno ng pagsisisi, ngunit tinalikuran siya ni Martina. Ang kanyang landas ay hindi na patungo sa nakaraan, kundi sa isang kinabukasang malaya sa anumang tanikala ng mga De Silva. 1 buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga De Silva ay naging isang shelter para sa mga biktima ng domestic abuse na pinangalanang The Luisa Home. Si Doña Aurora at Alejandro ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit na apartment sa probinsya. Nagtatrabaho bilang mga ordinaryong empleyado upang bayaran ang kanilang mga utang, isang buhay na kailanman ay hindi nila inakalang matitikman. Si Martina, kasama si Mateo at ang gumagaling ng si Yaya Luisa ay nakatayo sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan. Ang hangin ay amoy jasmine, kasing linis ng kanyang bagong simula. Ang Madam President ng Aurelia Global ay wala nang itinatagong lihim, tanging ang isang pusong natuto ng lumaban, magpatawad sa sarili at magmahal nang walang takot. Handa na ang hapunan, ate, tawag ni Mateo mula sa loob.
Isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Martina. Sa wakas, ang hapunan ay hindi na isang pagsisilbi sa mga taong walang halaga, kundi isang pagdiriwang ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga abo ng pagtataksil. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang banayad na haplos sa balat ni Martina, kasing linis ng kanyang bagong simula. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga De Silva at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang kalayaang dati ay tanging sa pangarap lamang niya natitikman. Nakatayo si Martina sa hardin ng The Luisa Home, ang dating mansyon na puno ng pighati, na ngayon ay punong-puno na ng mga halakhak ng mga batang muling nahanap ang kanilang pag-asa. Ang amoy ng sariwang jasmine at bagong timplang kape ay humahalo sa hangin, isang kombinasyong nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay hindi laging mapait. Wala na ang janitress uniform, wala na ang mga pasong mula sa kusina na itinatago niya. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Naramdaman niya ang paglapit ni Victor sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga hakbang nito sa damuhan ay tila isang pamilyar na ritmo ng katapatan. "Madam, may dumating na liham mula sa probinsya," mahinahong sabi ni Victor habang iniabot ang isang payak na sobre. Binuksan ni Martina ang sulat. Galing ito kay Alejandro. Sa loob ng isang taon, ito ang unang pagkakataon na nagparamdam ang lalaki. Isinulat nito ang tungkol sa bago nilang buhay ni Doña Aurora sa isang maliit na baryo. Nagtatrabaho na si Alejandro bilang isang clerk sa isang maliit na opisina, habang si Doña Aurora naman ay nagluluto ng kakanin para ibenta sa palengke. Walang hiling na pera, walang panunumbat, tanging isang maikling pangungusap ng pagkilala sa kanilang mga pagkakamali. Ang dumaan ng maramdaman ni Martina ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tinanong niya ang sarili, "Napatawad ko na ba sila?" Ang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang isip, kundi sa katahimikang bumabalot sa kanya. Napatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitaw sa huling tali ng puot na nag-uugnay pa rin sa kanya sa nakaraan. "Handa na ang mesa, Martina," tawag ni Mateo mula sa veranda. Kasama nito si Yaya Luisa na prenteng nakaupo sa tumba-tumba, masigla at puno ng kulay ang mga pisngi. Lumingon si Martina kay Victor na nananatiling nakatayo sa kanyang tabi nang may malalim na paghanga sa kanyang mga mata. "Victor, itapon mo na ang liham na ito. Hindi na natin kailangan ang mga alaala ng kahapon para mabuo ang ating bukas." Dahan-dahang hinawakan ni Victor ang kamay ni Martina, isang hawak na puno ng respeto, pag-iingat, at isang pangakong higit pa sa trabaho. Naramdaman ni Martina ang init ng palad ng lalaki, isang damdaming hindi mapilit, hindi mapangalipin, kundi isang pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng paghilom. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang mga puso ay parang isang slow burn na nobela na nagsisimula pa lamang sa unang kabanata ng tunay na kaligayahan. Sa huling sandali ng umagang iyon, tumingin si Martina sa kalangitan. Ang aral na natutunan niya ay malinaw na tila kristal. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng hotel o dami ng ginto, kundi sa lakas ng loob na tumayo muli matapos madapa at sa kakayahang magmahal muli matapos madurog. Ang bawat sugat ay naging medalya ng kanyang katatagan. "Salamat, Lolo Ben," bulong niya sa hangin. Pumasok si Martina sa loob ng bahay, sinalubong ang kanyang pamilya ng may tunay na ngiti. Ang dating alipin ay tuluyan ng naging reyna, hindi ng isang kumpanya, kundi ng kanyang sariling kapalaran. Ang nobela ng kanyang buhay na nagsimula sa isang kusokep ay nagtatapos ngayon
sa isang payapang hapunan kung saan ang bawat subo ay lasang tagumpay at ang bawat tingin ay puno ng pag-asa.